Sunod po na mahalaga is itong action po. Itong action naman, ito po yung kung saan nyo i-deliver yung data sa form na ito. So parang dito nyo po ilalagay kung saan file ipa-process yung data. Okay, so halimbawa, since tapos na tayo sa connection, try natin mag-create. So, insert data.php. Okay, so dito sa form na ito, sinasabi natin, kapag nasubmit nyo itong form na ito, ipunta mo lahat ng value ng input sa insert.data.php at doon mo siya i-proseso. So, ibig sabihin, gagawa ulit tayo dito ng new file. New file, then insert.php. Siya yung mag-receive lahat ng data na sinubmit natin galing sa form na yan. Okay? Insert data.php. Yun. Kaya natin kung gumagana, no? PHP. Ito. I'm here. Okay. So, kung re-reload natin to, wag man pa. So, tayo sa ating form, submit natin tong thing. So, ibig sabihin, pumunta siya sa insert data.php. Okay? From form, ito-process niya yung data sa insert data.php. Okay? So, kanina, yung form natin, i-receive natin yung mga itong data. Okay? So, una, i-check muna natin kung legit ba yung pagpasa ng data. So, if iset $sign post. So, dito, since ang tawag dito? Since itong input, kapag dating sa inyo is marami na yan, hindi nyo siya pwedeng ilagay dito na if iset na isa-isa. If iset fname, if iset last name, so, hindi po pwede yun, no? So, mas ideally, na i-check nyo po ito. Since nag-isa lang po ang button sa bawat form. Lagyan lang siya ng name. Submit detail. So, ito na lang po yung check natin kung na-trigger ba. Kasi nag-isa lang naman po ang button sa form na ito. Unlike po sa mga inputs, pwede po siyang unlike po sa mga inputs is pwede po siyang maging marami. Ayaw mag lang. So, ganyan po. Name Milon. So, ganyan. Kung isa-isain po natin yan is marami po kayong magiging condition dito. Lagyan pa natin i-set. And so, dito isa-isain natin yung F-name, L-name. Then dito naman po yung name. So, paano kapag marami yung inputs nyo? So, hindi po pwede na i-check natin ang bawat isa. So, mas ideal po na yung button na lang, yung submit button na lang po yung check natin. Since meron naman po siyang name, submit button. Sabi natin itong name value niya, lagay natin dito. So, dito, tinatanong po natin kung na-submit ba yung button or napindot ba yung button galing sa form na yun. Kapag hindi, walang mangyayari. Lalabas siya unless mag-else kayo lang. Invalid submission.
Ngayon, kapag na-trigger naman yung submit button talaga, since pinapasa natin yung data, i-receive natin siya dito. So, mag-declare lang kayo ito ng variable. So, para sa first name, yun na lang, equals. Since post po yung method natin dito, post din po yung gagamitin natin. Okay, so, $sign post, fname. Para sa name. Then, para sa mname, or middle name. So, take note po itong mga nilalagay po dito, sa gitna po ng single quote sa may post, ito po yung mga name value ng mga input. Ito po yung mga yon. Hindi po sa ID, hindi po sa class. Dito po yung sa name value. Okay? Okay, so yan. So, andito na po yung ating data. Pinapasa po natin ito sa mga variable. So, sila po yung mag-hold po ng mga values natin. Echo. Try natin muna natin echo. Fname. Concatenate ko lang, space. Middle name. Dot. Concatenate natin. Dot. $sign. Name. Okay, so yan. Try natin. First name. Sherwin. Rivera. Komisaryo. Mali yata. Wait lang. May kadata eh. Nilipat ko lang guys So, first name, middle name, L name. Nilipat ko lang yung order niya. So, kapag sinabit natin ito, dapat mag-echo. So, yun. Nakuha niya. So, fname, space, Rivera, space, komisaryo. So, ibig sabihin, walang mali sa ating insertion, data.php. Since ayaw nating i-echo ito, gusto natin siyang insert sa database. Try natin. Mag-declare tayo ng another variable para sa statement. $sign MySQL. Itong conto po yung connection natin sa database. Huwag nyo kakalimutan yan Then, i-prepare po natin yung ating query. Prepare. Since insert po yung gagamitin natin, insert into. So, dito po ang lalagay nyo is yung table name po. Ang problema, mayroon ba tayong nagawa? Since wala pa, gagawa po tayo. Tayo ng PHP may admin ulit. Click po natin tong student database. So, dito may table name tsaka number of columns. Table name, ito po yung ipapangalan nyo sa kung saan yung ilalagay po yung mga information. So, yun is, halimbawa, basic info muna. Number of columns, kung ilan pong data ang ipapasok nyo. Okay, so balik tayo dito. Sa ating pong forms, mayroon po tayong 1, 2, 3. So, meron tayong tatlong input. So, ibig sabihin, may tatlong value tayo na ipapasok sa database. So, tatlo yan. Tatlo. Ngayon, mag-add tayo ng isa para sa primary key or ID. Is ID. So, magiging apat na po yan. Isa para sa ID, tatlo para dun sa i-insert nating data. So, play. So, yun. Then dito, specify po natin kung para saan po yung mga ipapasok nating data. So, una, sabi ko nga, is para sa ID. Type is, ito po yung sa programming language, ito po yung mga data type. Sa SQL naman po, is marami po yan. Pero para hindi na maging komplikado, kapag ID po, since maglalaman po siya ng numbers or numerics, int po siya. Integer. Length,
Sa pagkakalam ko hanggang 11 lang po ang integer value. So ito sa length values kung magiging ilan yung laman niya. Halimbawa, 5K, di ba? 5K. So yung 5K is 55000. So apat sila. Apat na characters. So dito sa length and values, i-declare natin yung pinaka-limit. Kung ilang character ang limit ng magiging value niya. So dito, yung ID dapat hanggang 11 characters lang siya. So yun, sasabi natin. Since ID siya, expected po natin siya na dapat auto-increment po siya. Auto-increment, ibig sabihin, kada may papasok po na data, magbibilang po siya ng 1, 2, 3 po. So si ID po na field names or column names, ang tawag po ito is column name. Field names or column name. So si ID po, auto-count po siya. So ibig sabihin, ang magiging value po niya is unique. 1, 2, 3, 4, auto-increment po siya. So yan po si ID. So i-check po natin itong auto-increment, AI po. Auto-increment. So yun po yun, no? Sunod is para sa first name, since ito po is first name, middle name, and last name. So hindi naman necessarily na magkapareho sila. Mas magandang gamitin nyo kung para saan yung i-insert yung data para hindi kayo malito. So first name, middle name, and then last name. Masyado lang mahaba. Shortcutin ko na lang din. F name. M name. Then, L name. Okay, so yun. So ito sa F name, ang data type po niya is hindi po integer. Kasi more on characters po yan, letters, alphanumerics, ay hindi pa rin. Letters lang siya, letters. Kasi wala namang numeric siguro sa apelyido nyo, no? Okay. So dito, either text or varchar. Ang pagkakaiba ng varchar tsaka text, itong varchar is limitado lang siya sa 255 na characters. Samantalang ang text is ideal siya para sa mga paragraph na values. Since ang first name naman natin is medyo maikli lang naman, hindi naman siya umabot ng mga 200 plus na characters, kasi yung first name naman siguro, pwede nyo lang gamitin ng varchar. Gagamitin nyo lang itong text kapag mas mahaba yung i-store nyong information. Halimbawa, mga paragraph, mga ganun, mga message, yun, mahaba. So, kailangan nyo ng text na data type doon. Ngayon, varchar muna. Ano ba yung maximum na apelyido? Gawin natin 100 na lang. So, okay na yan. Huwag nyo check itong auto-increment. Ang auto-increment para lang yan sa mga primary key or ID. Okay, save natin. Yun. So, kung nakita nyo dito sa gilid, under siya ng student database, meron ng basic info na table. Okay, so, yan yung gagamitin ko natin. I-copy natin para hindi tayo mamali. Copy. Paste natin siya dito sa ating insert data.php. Insert into, then yung table name ko natin. Gets? Insert into, tama. Insert into basic info. Table name natin, tapos open and close parenthesis. Specify po natin dito yung mga column names po na meron sa ating table. So sa ating basic info na table, meron tayong nilagay na fname dito. Ayan na. Ito po yun. Fname, mname, mname. Itong ID, huwag nyo na pang lalagay kasi auto-increment po siya. Auto-increment. Siya na po bahalang magbigay ng value sa sarili niya. Nagbibilang po kasi yan kapag sinabing auto-increment. Okay, so una po, fname, mname, lname. So, tandaan na lang po natin yan. Pwede tayo pabalik-balik. Fname, comma, mname, comma, then lname. Sunod, value. So, dito na po i-insert natin yung mga ipapasa natin. Pero since kagamit tayo ng binding parameters para sa security, question mark po muna natin dito. 1, 2, 3.
Kung ilan po yung andito, 1, 2, 3. Yun po yung numbers of question mark. Gets? Tapatin natin para hindi kayo malito. Yan. So, insert into basic info. Ito yung table natin. Fname, mname, lname. Ito yung mga field names or column names. Then, value, tatlong question mark. 1, 2, 3. So, dapat mag-match yan. Okay? Sunod, babind natin siya. So, statement ulit. Bind. Bind param, ibig sabihin bind parameters. So, dito, pagsasamahin na po natin itong ito po, tsaka dun sa kung ano yung lalagay natin. So, bind param 1, 2, 3. Okay, since tatlo po ito, dapat tatlo rin po dito. Itong S po dito is string. String. So, ito po yan. String. Data type po ng mga ipapasa nyo. So, kapag halimbawa may age value pa kayo, halimbawa age. Okay, so example, may age pa kayo, no? Tapos may age pa dito. So, magdadagdag ulit ng another question mark. Then, dito naman, since si age po is number po siya, integer po siya. So, I po. Ngayon, ba't may number lang? I. Yan. Tatlong string, isang integer. Tatlong string, isang integer. Okay, so yun po yun. Kung ilan po yung nandito, dapat yun rin po yung number of data types dito. Okay? Sunod, comma. Ay, alisin pa natin yung age. Kasi wala po tayong age column sa ating database. Yan, SSI. Dito ilalagay po natin yung ating mga values na. Since andito po yung ating mga values, yun po yung lalagay natin. So, una, string. Ito itong I, kasi wala yung age. Fname. Comma. Mname. Comma. Lname. Since na-bind na po natin sila, mali ito. $sign. Since na-bind natin po sila, so ibig sabihin is na mix or na combine na po natin itong mga values sa question mark na ito po. Yun po yung ginagawa ng bind param. In-specify niya po yung data types ng ating papasang mga values. Ginawa po ito para po sa security features po ng okay. Then sunod po, since na-combine na natin sila or na-bind na po natin sila, i-execute na po natin siya. So dito, pwede na po natin pagsabay sa ating condition. Diretso check na ko kung positive or negative yung execution. So, kung natin itong statement na to, function arrow, then execute na natin. So, dito ni-execute po natin yung ating naging binding. Ngayon, dinirektan po natin siya sa condition. Ibig sabihin, tinatanong na po natin kung talagang na-execute ba. So, yun po yun. Kapag na-execute, dito po tayo papasok. Kapag pumasok yung data, try natin mag-echo na data inserted successfully. Or else, may failed. Echo failed. Then, concatenate natin kung anong error ba yung
kumontra sa ating execution. Statement. Statement yan. Statement. Error. Yan. So, just in case mag-fail po yung execution natin, malalaman po natin kung bakit. So, fail to insert, then kung anong error po yung nag-push ng ating execution. Kung run po natin ulit sa form natin, load natin. Ito tayong form.php. Winking, Rivera, Kunisay. Submit. Undefined variable con. Okay. So, sabi niya, hindi niya mahanap yung variable na con. Bakit? Kasi kung makikita nyo, nakaseparate yung file natin ng database connection. Ngayon, para magamit natin kahit nakaseparate siya, kailangan natin siyang i-declare dito. Okay? Require once. Database connection .php. So, yan po ang pag-i-include ng external file sa ating PHP script. So, pwede naman na-include. So, pwedeng ganyan or yung require once. Mas secure lang po itong require once. Kasi once na hindi niya mahanap itong database connection na file, ihihinto niya na po yung buong script. Unlike po sa include, although kapag halimbawa hindi niya po mahanap itong file, continuous pa rin po itong script. So, medyo insecure po yun. Yan, tayo. Yan. Reload lang po natin yung submission. Continue. Yan. The data inserted successfully.